Magandang araw sa lahat. May asawa ka na ba? Kasal ba kayo? Ikinasal ba kayo ng pari o ng pastor? Alam mo ba na kasalanan ang makipaghiwalay o makipagdiborsyo sa iyong asawa? Ang video na ito ay magbibigay ng aral kung gaano ka-importante ang ikasal ng pari. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat. Ang pagtutol ng simbahang Katoliko sa diborsyo ay nakaugat sa malalim na paniniwala at turo tungkol sa kasal na itinuturing na isang sagradong institusyon at walang hanggang tipan sa pagitan ng lalaki at babae sa harap ng Diyos. 1. Indissolubility ng kasal. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tumututol ang simbahang Katoliko sa diborsyo ay ang paniniwala sa indissolubility o hindi maaring mabuwag na katangian ng kasal. Ayon sa turo ng simbahan, kapag ang dalawang tao ay nagpakasal, sila ay nagiging isa sa mata ng Diyos at ang kanilang unyon ay hindi dapat buwagin ng tao. Ang kasal ay tinuturing na isang permanenteng tipan na hindi maaring tapusin ng diborsyo sapagkat ang Diyos mismo ang nagbuklod sa kanila. Ang paniniwalang ito ay nakabatay sa mga salita ni Jesus sa Ebanghelyo. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isang laman, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Martyr 2, Sakramentong Kahalagahan ng Kasal. Sa pananaw ng simbahang Katoliko, ang kasal ay higit pa sa isang legal na kasunduan. Ito ay isang sakramento, isang sagradong ritual na bigbigay ng biyaya mula sa Diyos. Ang kasal bilang sakramento ay nagpapakita ng pagmamahal at katatan ni Kristo sa kanyang simbahan. Dahil dito, ang kasal ay tinuturing na isang banal na unyon na dapat ipaglaban at pangalagaan sa lahat ng pagkakataon. Number 3, proteksyon ng pamilya. Ang pagtutol ng simbahang Katoliko sa diborsyo ay nag-ugat din sa layunin nitong protektahan ang integridad ng pamilya, lalo na ang kapakanan ng mga anak. Naniniwala ang simbahan na ang diborsyo ay maaring magdulot ng malaking pinsala sa emosyonal at espiritual na kalagayan ng mga anak, na maaring magdulot ng pangmatagalang epekto sa kanilang buhay. Ang pamilya ay itinuturing na pundasyon ng lipunan at ang pagkasira nito ay maaaring magdulot ng negatibong epekto hindi lamang sa individual na mga miyembro kundi pati na rin sa buong komunidad. 4. Pagsusumikap sa pag-aayos ng relasyon. Ang simbahang Katoliko ay nagtataguyod ng pagsusumikap sa pag-aayos ng relasyon bago isaalang-alang ang paghiwalay. Ang simbahan ay nagbibigay ng mga programa tulad ng marriage counseling at mga retreat para sa mga mag-asawang may pinagdadaanan upang mapalakas ang kanilang samahan at masolusyunan ang kanilang mga problema. Ang pangunahing layunin ay mapanatili ang kasal at may pagkakaisa sa pamilya hanggat maaari. Annulment. Bilang alternatibo, bagaman tumututol ang simbahang Katoliko sa diborsyo, ito ay nagbibigay ng alternatibong solusyon sa pamamagitan ng annulment o pagpapawalang bisa ng kasal. Ang annulment ay isang proseso kung saan kinikilala ng simbahan na ang isang kasal ay hindi tunay na naganap mula sa simula dahil sa kakulangan ng mga kinakailangang elemento para sa isang balidong sakramento. Ang annulment ay hindi katulad ng diborsyo sapagkat ito ay isang pahayag na ang kasal ay walang bisa mula sa simula at hindi lamang basta pagtapos ng kasal. Number 6, pananaw sa pagpapatawad at pagsasakripisyo. Ang simbahang Katoliko ay nagtuturo ng halaga ng pagpapatawad at pagsasakripisyo sa loob ng kasal. Ang bawat pagsasama ay dumaraan sa mga pagsubok. Ngunit ang simbahan ay naniniwala na sa pamamagitan ng pananampalataya, pagpapatawad at sakripisyo, ang mga mag-asawa ay maaring malampasan ang mga hamon at palalimin pa ang kanilang pagmamahalan. Ang diborsyo sa pananaw ng simbahan ay maaaring ituring na pagtakas mula sa mga responsibilidad na kaakibat ng sakramento ng kasal. 7. Pag-asa sa pagbabago. Bagaman maring tumutol sa diborsyo, ang simbahang Katoliko ay nagbibigay din ng pag-asa para sa pagbabago at paglago sa kabila ng mga problema sa kasal. Ang simbahan ay naniniwala na sa pamamagitan ng pananampalataya at tulong ng Diyos, ang mga mag-asawa ay maaring makahanap ng bagong lakas at pananaw upang ipagpatuloy ang kanilang pagsasama. 8. Epekto sa lipunan. Ang simbahang Katoliko ay nag-aalala rin tungkol sa mas malawak na epekto ng diborsyo sa lipunan. Naniniwala ito na ang paglaganap ng diborsyo ay nagpahina sa mga tradisyonal na halaga ng pamilya at nag-ambag sa disintegrasyon ng moralidad sa lipunan. Ang pagtataguyod ng kasal bilang isang walang hanggang unyon ay nakikita bilang isang paraan upang mapanatili ang integridad ng lipunan at itaguyod ang kabutihan ng lahat.
Ang paksa ng diborsyo ay isa sa mga pinakamainit na issue na tinatalakay sa loob ng Kristyanismo, partikular sa konteksto ng Biblia. Sa iba't ibang bahagi ng kasulatan, may mga talata na malinaw na tumutukoy sa pananaw ng Diyos ukol sa kasal at diborsyo. Sa pangkalahatan, ipinakikita ng Biblia na ang diborsyo ay hindi ayon sa orihinal na plano ng Diyos para sa pag-aasawa, at ito ay tinuturing na isang kasalanan o pagkakamali sa maraming pagkakataon. Diborsyo sa Bagong Tipan. Sa Bagong Tipan, ang pangunahing pagtuturo tungkol sa diborsyo ay matatagpuan sa mga ebanghelyo, partikular sa mga turo ni Jesus. Sa Mateo 19 verse 3-9, tinanong si Jesus ng mga Pariseo tungkol sa isyu ng diborsyo, at lumapit sa kanya ang mga Pariseo na sinusubok siya at sinasabi na ayon ba sa batas na hiwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa para sa anumang kadahilanan. Sumagot siya, hindi ba ninyo nabasa na nung unay nilalang sila ng Diyos na lalaki at babae at sinabi, kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinagsama ng Diyos huwag paghiwalayin ng tao. Sabi nila sa kanya, bakit nga inutusan ni Moises na bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay at palayain siya? Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso, kaya pinayagan kayo ni Moises na hiwalayan ang inyong mga asawa, ngunit sa pasimula ay hindi ganoon. At sinasabi ko sa inyo, sinumang humiwalay sa kanyang asawa, maliban na lamang kung ito'y dahil sa imoralidad, at mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangangalo niya. Ang pangunahing punto ng talatang ito ay ang pagpapakita ng mataas na pamantayan ng Diyos para sa kasal. Bagaman pinayagan ni Moises ang diborsyo dahil sa katigasan ng puso ng tao, nilinaw ni Jesus na ang orihinal na layunin ng Diyos para sa kasal ay para sa mga mag-asawa na manatiling magkasama habang buhay. Ang pagbibigay ng diborsyo ay isang paglabag sa tipan ng kasal na itinatag ng Diyos. Ang tanging kaso lamang na pinahihintulutan ng diborsyo ayon sa talatang ito ay kung mayroong imoralidad, pangangalo niya. Diborsyo sa Lumang Tipan. Sa Lumang Tipan, ang diborsyo ay binanggit sa ilang mga bahagi ng kasulatan at ito ay pangunahing itinuturing na isang bagay na hindi kanais-nais sa Diyos. Sa Malakias 2:16, sinabi, sapagkat kinapupuotan ko ang diborsyo, sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, at ang nagsuot ng damit ng karahasan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya't ingatan ninyo ang inyong espiritu at huwag maging taksil. Ang talatang ito ay direktang nagpapahayag ng puot ng Diyos sa diborsyo. Itinuturing ng Diyos ang diborsyo bilang isang uri ng pagtataksil hindi lamang sa asawa, kundi pati na rin sa Diyos na nagsanib sa mag-asawa. Ang kasal ay isang banal na tipan na kinapapalooban ng pag-ibig, katapatan at pagsasakripisyo. Ang diborsyo ay tinuturing na isang paglabag sa tipang ito at nagdudulot ito ng kasalanan laban sa Diyos. Ang diborsyo at ang espiritual na epekto. Ang diborsyo ay hindi lamang isang legal na usapin, kundi ito rin ay may malalim na espiritual na implikasyon. Sa Kristiyanong pananaw, ang kasal ay isang banal na institusyon na itinatag ng Diyos. Ang pagsira sa kasal sa pamamagitan ng diborsyo ay maaring magresulta sa mga negatibong espiritual na epekto hindi lamang sa mga mag-asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at sa kanilang relasyon sa Diyos. Ang diborsyo ay madalas na nagdudulot ng puot, galit, kapaitan at sugat na espiritual. Ang mga taong dumaraan sa diborsyo ay kadalasang nakakaranas ng malalim na kalungkutan at maaring makaranas ng krisis sa kanilang pananampalataya. Bilang isang bagay na labag sa kalooban ng Diyos, ang diborsyo ay nagiging sanhi ng pagkakalayo ng tao mula sa Diyos, at ito ay nangangailangan ng pagsisisi at pagbabalik loob. Ang diborsyo at ang pagsisisi. Bagaman ang diborsyo ay itinuturing na isang kasalanan sa mata ng Diyos, ang Biblia ay nag-aalok ng pag-asa at pagpapatawad sa pamamagitan ng pagsisi at pagbabalik loob. Ang Diyos ay maawain at mapagpatawad, at ang mga taong nagkasala sa pamamagitan ng diborsyo ay maaring makatagpo ng kapatawaran at pagkakasundo sa Diyos. Sa 1 Juan 1:9 sinabi, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at linisin tayo mula sa lahat ng kalikuan. Ang talatang ito ay nagbibigay ng pag-asa sa mga nagkasala, kabilang na ang mga nagdiborsyo. Ang Diyos ay handang magpatawad sa mga tunay na nagsisisi at nagnanais na magbalik loob sa Kanya. Mga hamon sa modernong panahon. Sa kasalukuyan, ang isyu ng diborsyo ay mas komplikado at mahirap dahil sa pagbabago ng mga pananaw sa lipunan at patas tungkol sa kasal.
Maraming bansa at kultura ang nagiging mas bukas sa diborsyo at ang mga legal na proseso para dito ay mas madaling maisagawa. Gayunpaman, ang pananaw ng Biblia ay nananatiling pareho. Ang diborsyo ay hindi ayon sa orihinal na disenyo ng Diyos para sa kasal. Mayroon ding mga kaso kung saan ang diborsyo ay tila kinakailangan, tulad ng sa mga kaso ng pisikal na karahasan o matinding pag-aabuso. Sa mga ganitong pagkakataon, may mga simbahan na nagpapahintulot sa diborsyo bilang isang huling paraan upang maprotektahan ang kaligtasan at kapakanan ng individual. Gayunpaman, kahit sa ganitong mga kaso, hinihikayat ang mga Kristiyano na magsagawa ng masusing pagninilay at konsultasyon sa Diyos at hangarin ang kanyang gabay sa bawat hakbang. Ang diborsyo at ang papel ng simbahan. Ang simbahan ay may mahalagang papel sa pagtuturo at paggabay sa mga mag-asawa upang mapanatili ang kanilang kasal. Ang pastoral na pangangalaga, pagpapayo at mga programa para sa mga mag-asawa ay mahalaga upang maiwasan ang diborsyo. Ang simbahan ay dapat maging lugar ng suporta at pagkalinga, lalo para sa mga mag-asawa na dumaraan sa mga pagsubok sa kanilang relasyon. Ang simbahan ay dapat ding maging handa na magbigay ng pagpatawad at suporta para sa mga nagdiborsyo na nagpapakita ng pagmamahal at awa ng Diyos. Ang mga nagdiborsyo ay dapat makaranas ng pagpapatawad at pag-asa sa kanilang muling pagtatayo ng kanilang espiritual na buhay.